nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Malacanang, tiniyak na tinututukan ng pamahalaan ang pagbibigay seguridad sa bansa, kaugnay ng nakataktang pagdalaw sa Pilipinas ng Santo Papa sa Enero 2015. Philippine National Police, pinaalalahanan naman ang ating mga kababayan na huwag basta maniwala sa mga balitang may banta sa seguridad. Ugnayan ng Pilipinas at Singapore, inaasahan pang lalong tatatag matapos na maging panauhin si Pangulong Aquino sa gala dinner ng The Economist. At Senate Blue Ribbon Subcommittee, ipinagpatuloy ang pagdinig sa mga umano'y overpriced na gusali sa lungsod ng Makati. Kampo naman ni Vice President Jejomar Binay, bumuelta. Siksik ang mga balita, kaya tutok lang sa inyong pambansang balitaan. Ito ang Radyo Vision sa Media ng Bayan. Mapayapa, masaganang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, minsan pa samahan ninyo kami sa ating Radyo Vision sa Media ng Bayan ngayong araw na ito ng Miyerkules at 19 de Nobyembre 2014. At syempre pa mga kaibigan, makakagapay po natin sa ating telestudio sa PTV4 ang ating pong mga mutya sa pangunguna ni Zarina Luzuegro at ang ating lover boy na si Julius de Samburon. But of course, dito naman sa ating Radyo ng Bayan studio, ang aking po naman kaagapay, ang aking kapiling, ang mutya ng Baliwag, Bulacan. Miss Vivian, good morning. Good morning, Ka Francis. It's nice to see you back here sa Radyo Vision at magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng aming programa. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras na paghatid sa inyo ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyong pong kaagapay, Francis Cancino, maghahatid din sa inyo ng ating malawakang paglilingkod ng pambayan. Kalakip na rin ang ating pong itatampok sa ating hapag ng talastasan mamaya sa kabuuan ng ating pagtatanghal until 7 o'clock in the morning. At bukas ang ating message center sa pamagitan ng ating personal hotline 0922-358-2679 para po sa inyong mga mensahe, sa inyong mga concerns at pagbati. But don't forget to write your name and your addresses, please. Well, Vivian, I miss you kahapon. I missed you too, Ka Francis. Ano nangyari sa'yo? Aba, yung aking one hood sumakit. Mabuti one hood lang. Kung nagkataon tuhod yon, 2 araw. No? Ay, buti na lang one hood lang. Pero nagpapasalamat tayo kay Senyor Alan Alianigue sapagkat always available, always there. Talaga naman. Thank you very much, Senyor Alan. Okay, tuloy-tuloy na tayo, Vivian. Samantala, meron lang tayong gustong bigyan ng puwang. Ito'y malaking katanungan ng ating mga senior citizen. Yes. At sila ay humihiling sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Bakit naman daw sa mga public utilities, sila ay nag-i-enjoy ng 20% discount as senior citizen? At yung mga disabled natin, mga estudyante. Bakit pagdating daw sa taxi at sa mga UBs, walang ibinibigay na diskwento? Public utilities din yung mga yan. Well, hindi kaya, Ka Francis, ito lang mga taxi drivers ay ayaw i-honor itong senior citizen discount kasi siguro pakiramdam nila kabawasan sa kanilang kita. Pero alam nyo po, kapag po hindi ino-honor itong senior citizen discount, ay mayroon pong karampatang parusa. 100,000 pesos po ang fine at posible pa po kayong makulong ng 6 months minimum. Remember, batas ito. Yes. Ito'y isang pinagtibay na batas at dapat sundin ng mga public utilities. Ang taxi, kahit na sabi mong ikaw na ang may-ari kapag ikaw lang ang pasahero, pero
at least pasahero ka pa rin. That's right. You are riding a public conveyance ko, kinakailangang ma-entitled din sa 20% discount. At saka hindi lang senior citizens, pati yung ating mga PWDs entitled din po sa 20% discount. Yes. Kasi sila yung talagang nangangailangan nitong mga discounts na to at yung mga serbisyo po. Okay, so tuloy-tuloy na tayo. Vivian, go! Yes, bigyan daan natin ang ilang mga balita na kinalap ng ating mga kasama dito sa Media ng Bayan. Dumako muna tayo dyan sa PTV Telestudio kasama si Zarina Lusuegro. Zarina, maganda umaga. Maraming salamat Vivian and Francis. Maganda umaga bansang Pilipinas. Ngayon po ay ika-19 ng Nobyembre sa taong 2014. Narito na po ang mga balitang nakalap ng Media ng Bayan. Una sa ating mga balita, tiniyak po ng palasyo na tinututukan na ng pamahalaan ang mga banta sa seguridad ng bansa. Kabilang na ang Islamic State of Iraq and Syria o ISIS, lalo pat nakatakdang dumalo sa Pilipinas ang Santo Papa sa Enero. Ipinaalala ni Presidential Communications Secretary Sonny Coloma na isa ang Pilipinas sa tumatalima sa resolusyon ng Security Council ng United Nations. Nakasaad po sa resolusyong ito ng UN na nilagdaan itong Setyembre ngayong taon ang pagkondena sa mga acts of terrorism ng iba't ibang grupo. Pamahalaan upang mapanatili ang seguridad sa buong bansa para sa nalalapit na pagbisita ng Santo Papa si Pope Francis sa Enero sa susunod na taon. Nakatutok ang sandatahang lakas at ang pambansang pulisya upang pigilan ang anumang banta sa seguridad ng bansa. Pinaalalahanan naman po ng Philippine National Police ang ating mga kababayan na huwag maniwala sa mga balitang may banta sa seguridad sa nalalapit na pagbisita sa bansa ni Pope Francis at pagdaraos ng Asia-Pacific Economic Cooperation sa susunod na taon. Ayon po kay PNP Directorate for Intelligence Deputy Director Chief Superintendent Generoso Servo Jr., wala silang nakikitang banta sa naturang mga aktibidad. Dagdag pa nito na patuloy nilang minomonitor ang galaw ng mga rebeldeng grupo sa bansa. Sa ibang balita, magsasagawa ng public hearing ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ukol sa operasyon ng Uber vehicles sa Lunes, Nobyembre 24. Ayon po kay LTFRB Chairperson Winston Hines, nananatiling bukas ang kanilang tanggapan sa pagbabago ng mga patakaran dahil nakikita nila ang tulong nito pagdating sa pagresolba sa problema sa trapiko. Gayunman, may ilang sektor ang maapektuhan nito tulad ng mga taxi driver. Una rito, sinabi ng LTFRB na kinakailangan kumuha ng prangkisa ang mga sasakyan ng Uber upang matiyak ang proteksyon ng kanilang mga customer. Mas matibay na ugnayan ng bansang Singapore at Pilipinas ang nakikita magiging resulta ng 2-day working visit ni Pangulong Aquino sa Singapore. Sa nasabi pong pagbisita, inaasahang hihikayatin ng Pangulo ang mga negosyante mula sa iba't ibang bansa na maglagak ng puhunan sa bansa. Balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Ilalatag ni Pangulo Aquino ang kontribusyon ng ekonomiya ng Pilipinas para tiyakin ang global economic security. Pasado alas 11 ng umaga, dumating ang Pangulo sa Singapore para sa 2 araw na pagbisita sa layuning makahikayat pa ng dagdag pamumuhunan at oportunidad sa mga Pilipino. Mahalagang pinalakas na kooperasyon sa Singapore na isa sa itinuturing na maunlad at mayamang bansa sa mundo. Haharap din ang Pangulo sa The Economist para sa 2015 World Review na daduluhan ng maimpluwensya at kilalang eksperto sa pagbalangkas sa mga hakbang na magdudulot ng kaunlaran sa rehiyon. Itong unang pagkakataon ng isang Pangulo ng Pilipinas ay haharap sa grupo para ilatag ang bunga ng reformang pang-ekonomiya mula sa dating taguring sick man of Asia bilang fastest economy sa Asia. Ayon kay Joseph Lacson, Chief Financial Officer ng IMC Pan-Asia Alliance, ang imbitasyon sa Pangulo ay pagtataas na rin sa kalidad at potensyal ng Pilipinas sa larangan ng pamumuhunan sa ilalim ng tuwid na daan. Ito rin anyang dahilan para makilala pa ang husay at galing ng Filipino workers. I think the President's presence there will do nothing but raise the profile of the country, bring the great news about the reforms and changes being brought about. I think that the confidence of the foreign investment community is quite palpable. There has been an increased interest in investing in, if not actually have invested in the Philippines. And events such as these, which allow the President to express the views about the country, get asked tough questions, answer really pressing issues, will do nothing but increase confidence in the Philippines as a viable investment platform for many countries. Well, first off, I think we've got a president who's
integrity has never been questioned, and I think it's quite important that we have that. The last thing you want is for a leader with, say, less than stellar record presenting themselves to foreigners. That doesn't inspire any confidence at all. So I'm confident that with the President's Daang Matuwid programs and his track record, I think it will be quite fruitful. I'm pleased that he's meeting with the chambers. Magiging pagkakataon na rin ito ng Pangulo para makapulong ang mga pinuno ng malalaking kumpanya sa Singapore at kumustahin ang Filipino community dito na idaraos sa isa sa pinakamalaking Filipino fast food chain. May 150,000 Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa Singapore. I'm absolutely thrilled by the reforms being carried out in the country, so much so that my wife and I frankly have talked about it and said the Philippines is probably one place we want to move back to. Of all the countries I've lived in. The growth is astounding. The people, of course, none are closer to my heart than Filipinos. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Singapore. Kaugnay ng balitang yan ay dadalo rin si Pangulong Aquino sa gala dinner ng The Economist. Ayon kay Philippine Ambassador to Singapore, Antonio Morales, ito po ang magiging unang pagkakataon na maimbitahan ng Pangulo ng Pilipinas sa taunang gala dinner. Patunay aniya ito na kinikilala ng mundo ang lumalagong ekonomiya ng Pilipinas. Nagbabalik si Rocky Ignacio. Isang mahalagang pagkilala sa katatagan ng ekonomiya ng Pilipinas ang pagdalo ni Pangulo Aquino sa The Economist World in 2015 Review sa Singapore. Magsasalita ang Pangulo para ilatag ang mga reforma sa pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas at sa mahalagang kontribusyon nito sa seguridad ng kalakalan sa rehiyon. Ang The Economist World ay dinadaluhan ng mga kilala at maimpluwensyang individual na nagpapahayag ng kani-kanilang mga ideya at opinyon na tutulong sa katatagan ng global economy at political security. We are fortunate that the President has been invited. It is an acknowledgement of the leadership of the President, of the potential of the Philippines, and of our contribution to the global economy and to the global political security. Itong unang pagkakataon ng isang Pangulo ng Pilipinas ay maimbitahan sa taunang World Gala Dinner simula ng maitatag taong 2009. We believe that it is an acknowledgement of the strength of the Philippine economy, of our important role that we are playing in the world stage. In fact, there have been saying that if the present trends continue, the Philippines will be the 16th biggest economy in the world in a few years. Nauna nang kinilala ang Pilipinas bilang fastest growing economy sa Asia matapos magtala ng 7.8% economic growth sa first quarter ng 2013. At sa kanyang pagbisita sa Singapore, sinabi ni Ambassador Morales na asahan pa ang pakipagpulong ng Pangulo sa mga tinaguriang captains of the industry at chief executive sa malalaking kumpanya para sa target na dagdag pamumuhunan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Singapore. At yan po ang mga may init na balita hanggang sa mga oras na ito. Pero sa ngayon, balik muna tayo kay Francis at Vivian sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Zarina Lusuegro. 13 minuto, 15 segundo na makalipas ang alas 6. At bago natin paraanin ang unang bulusok ng ating provincial roundup, basahin muna natin ang ating message center. Yes, Vivian. good day, M. Po, binabati ko po ang mga anak ko na sina Kenny Ann at Remark Oligario dyan sa Barangay Gawaran, Bacoor, Cavite. Magandang umaga po sa inyo and happy viewing. Good morning ka, Francis at Miss Vivian. Binabati ko lang po ang lahat ng taga-Lebak, Sultan Kudarat. Uy. Maligayang pakikinig at binabati ko naman ang lahat ng kapatid sa Iglesia ni Cristo at sa buong mundo. Ako po si Orlando Aguado ng Lebak, Sultan Kudarat. Sir Francis and Ma'am Vivian, good morning. I want to greet my sister Delia Rabaula and her family of Imus, Cavite, coming from Anesita Awa of Zone 5, Sogod, Southern Leyte. Okay, habol natin ito. Good day, ka Francis. Gandang Vivian. Please greet the staff and crew ng Look For Restaurant sa E. Rodriguez branch from manager Lisa Santander. Okay, happy listening and happy viewing. Good day, Ma'am Vivian at ka Francis. Salamat at nakabalik ka na. Na-miss ka namin. Pabati naman ang asawa kong si Rolex Mahait. Birthday niya ngayon. Salamat po. Bilinda ito ng barangay Hamurawan, Calbayog City. Happy birthday, Rolex Mahait, on your birthday today. So tuloy-tuloy na tayo, Vivian, sa ating unang bulusok ng Provincial Roundup. Bayan Patrol Report.
Unahin na natin ang ating radyo ng Bayan Lawag with Ronald Valdres. Ronald, na imbagabigat kada kayo amin. Konektado ka. Iimbestigahan ng Sangguniang Palalawigan ng Ilocos Norte ang opisyal ng itinatayong renewable energy plant sa Ilocos Norte dahil sa iba't ibang reklamo ng mga mamamayan. Sa inisyal na investigasyon ni Honorable Charles Tadena, Federated President ng Liga ng mga Barangay at ex-officio member ng Sangguniang Palalawigan, ay napag-alaman ito sa mga residente ng Barangay Malasin, Banggi, Ilocos Norte na hindi umano nabayaran ng ilang mga nagmamay-ari ng lupa, mababa ang mga poste at hindi pinagpaalam ng mga opisyal ng North Luzon Renewable Energy Corporation o NLREC sa mga nagmamay-ari ng lupa na dinaanan ng kanilang transmission line. Ilan pa sa mga nadaanan ng transmission line ay nagreklamo dahil sa ipinangako ng mga opisyal ng nasabing kumpanya na babayaran ang mga kabahayan at ililipat sa mga safe na lugar, subalit ang paglilipatan naman ay malapit pa rin sa kanilang transmission line. Sinabi ni Tadena na pinagbantaan pa umano ng isang abogado ng NLREC na sasampahan ng reklamo ang mga ito kung hindi nila tatanggapin ang kanilang alok sa kanila. Kaugnay nito, napag-isahan ng mga opisyal ng Sangguniang Palalawigan na iimbestigahan ang nasabing mga reklamo upang malaman ang katotohanan at matulungan ang mga nagrereklamong mamamayan. Ang North Luzon Renewable Energy Corporation ay kasalukuyang nagpapatayo ng wind energy plant project sa Ilocos Norte at katatapos lamang nito ang 27 wind turbine sa bayan ng Pagudpud, Ilocos Norte na may kapasidad na 81 megawatts. Para sa Radyo Vision, Ronald Valdres mula sa DWF Radyo ng Bayan Lawag, Media ng Bayan. Thank you very much, Ronald Valdres. Mga kaibigan, dumako naman tayo dyan sa Butuan. Nariyan ang ating kasamang si Malu Apego. Malu, maganda umaga. Konektado ka. Good morning din kasamang Vivian. Magiging referral center ang Caraga Regional Hospital sa Surigao City sakaling magkakaroon ng kaso ng Ebola virus ang Caraga Region. Ayon kay Dr. Jerna Manatad, hepe ng Regional Epidemiology Surveillance Unit ng Department of Health Caraga Region, isang emerging infectious diseases ward sa Caraga Regional Hospital ang inihanda ngayon upang tumanggap ng mga pasyente na may Ebola sakaling magkakaroon ng nasabing kaso dito sa Caraga Region. Napag-alamang ang nasabing infectious diseases ward ay siya ring inihanda para sa posibleng kaso ng MERS-CoV at H1N1 dito sa Caraga. Ang Ebola ward na ito ay kinabibilangan ng isang team ng doktor, nurse, medtech at iba pang medical personnel na sinanay mismo ng Regional Institute of Tropical Medicine o RITM. Nakakuha din ang nasabing team ng kaalaman hinggil sa Ebola case management mula sa Emory Hospital ng Atlanta, USA. Una nito, ibinunyag din ni Manatad na isang pagtitipon ang isinagawa sa pagitan ng DOH at mga provincial at city health offices, provincial at city disaster risk reduction management offices upang masiguro ang kahandaan sakaling mapasok ng Ebola virus sa ang Caraga Region. Para sa Radyo Vision, ito si Malu Pizarro Apego ng DXDN Radyo ng Bayan Butuan para sa Media ng Bayan. Maraming salamat, Malu Apego. Puntahan natin ang ating radyo ng Bayan Lucena with Dick Cantos. Dick, magandang morning. Konektado ka. Nagtatag ng isang special complaint desk ang Lucena City at Tayaba City PNP stations para tumanggap ng mga kaso ng pagrereklamo sa investment scam. Tinalakay sa pagdalaw sa tanggapan ng Quezon Provincial Police Office ni Police Chief Superintendent Jesus Tadeja Gatchalian ng usapin sa investment scam na kinakarap ng dalawang lungsod sa lalawigan ng Quezon. Ayon kay Colonel Ronnie Ilagan, Quezon PNP Director, ang hakbang ay bilang paghahanda sa posibilidad na pagdagsa ng reklamo ng mga naging biktima ng SLMC Gabay Scam. Dahil sa dami umano ng mga naging biktima ng scam, mahalaga na magkaroon ng isang special complaint desk para i-accommodate ang mga magrereklamo. Kasabay nito, ipinahayag ni Colonel Allen Reyco ang pagbuo ng isang Special Investigation Task Group o SITG para magsagawa ng malalimang investigasyon sa mga reklamong ipinipila ng mga biktima. Ang SITG Chairman ay si Colonel Ilagan, Co-Chairman naman si Chief Inspector Alvin Consolacion ng CIDG Quezon. Mayroon ding kinatawan mula sa Quezon Provincial Police Office bilang mga miyembro.
Tayabas Police at NBI Lucena bilang mga miyembro. Para sa Radyo Vision, Dick Quasay Cantos, Lucena City, Media ng Bayan. Thank you very much, Dick Cantos, sa Radyo ng Bayan, Lucena. 20 minutos, 5 segundos makalipas ang alas 6. Alam mo, Vivian, nalulungkot ako. Bakit ka? Kasi yung paanyaya dati na taga-media daw dadalaw sa Caballo Island, hindi na matutuloy. Opo Alam mo nga. ang dahilan? Bakit po? Ayaw pumayag kasi ni Lita na sumama sa Caballo Island. Kailangan ng media dalang. Yung mga magaganda pa man din ang kailangan nila ron. Para hello, i-cancel na. Cancel. Siyempre, kailangan ligtas ang beauty ni Ma'am Lita. 21 days daw po kasing bawal bisitahin ang ating mga peacekeepers dyan sa Caballo Island. ano ba naman yung 20? Kahit na 55 days pwede yan. Okay, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. Samantala, Oo, alamin na natin ang pinakahuling lagay ng ating mga lansangan mula sa ating kasamang si Julius Disambron. Julius, magandang umaga. Maraming salamat Vivian at Francis. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Metro Manila. Atin na pong silipin ang pinakahuling lagay ng trapiko sa Metro Manila sa tulong ng MMDA Traffic Metro Base. O sa mga tagapanood ng telebisyon, sa mga tagapakinig sa radyo, C3A Bonifacio, sitwasyon ng trapiko. Naku, magiging maluwag pa naman hanggang sa mga oras na ito ang magiging lagay ng pangunahing lansangan. Pero yung mga galing po ng North Luzon Expressway at papunta po ng lungsod ng Maynila ay may kaunti na pong pagtaas sa volume ng mga sasakyang nagdaraan. At asahan nyo na po yan lalo na't mamaya na pasado alas 7 ng umaga. At syempre yung mga galing din po ng Quezon Avenue, Araneta at pabalik naman po ng 5th Avenue sa lungsod po ng Caloocan ay magiging passable pa naman yan hanggang sa mga oras na ito. Tungo tayo ngayon sa bahagi ng EDSA Pituazon, lungsod ng Quezon. Unahin na po muna natin yung bahagi po ng southbound lane, lalo na doon sa mga motorista na tutungo ng lungsod ng Makati, Pasay at ng Parañaque. Kahit po hindi pa naman ganun nagsisikip yung daloy ng sasakyan, ay magiging tuloy-tuloy pa naman yung ating pag-usad. Kahit po unti-unti na pong tumataas yung volume ng mga sasakyan na dumadaan po dyan sa lugar po na yan. Mananatili namang maluwag yung northbound lane natin, pabalik po ng North Avenue at ng Muñoz at iba pang panig ng lungsod ng Quezon. Gayun din itong service road natin, papasok ng area ng service road ng Araneta Center at ng Cubao. Lipat tayo ngayon, Magallanes Skyway at patungo po sa bahagi ng South Luzon Expressway. Sa mga oras na ito, yung mga daraan po ng Magallanes Interchange, magiging tuloy-tuloy. Wala pa naman kayong aasahan na mabigat na sitwasyon ng trapiko. Gayun din po ito pong southbound lane natin, patungo po ng Ninoy Aquino International Airport at ng Makati Top Avenue Station ng MRT 3. Samantala yung mga tutungo naman po ng EDSA Orense at ng Guadalupe ay magiging tuloy-tuloy po ang inyong sitwasyon ng trapiko, lalo na yung mga papasok po ng bahagi ng Metro Manila. Sa bahagi naman po tayo ngayon ng Katipunan Berkeley bilang alternatibong daan ng mga motorista. Naku po, hindi na natin masasabi na talagang magiging alternatibo dahil unti-unti na po nagsisikip yung daloy ng mga sasakyan natin na patungo po ng southbound lane, partikular na po sa area ng C5, Ortigas, Tiendesitas at ng Market. Talagang kahit po may ipinapatupad na stop and go signal dyan, kahit naghihimpil din po yung mga sasakyan natin, talagang yan na po yung simulan na nung dagsa ng mga motorista natin papasok sa kanilang mga trabaho at eskwela. Yun naman pong pabalik ng Tandansora at lungsod ng Quezon at sa bahagi po ng University of the Philippines, unti-unti na rin pong nagsisimulang magsikip ang daloy ng mga sasakyan. Siyempre, ngayon pong araw po ng Miyerkules, number 5 and 6 ang ating pong number coding. Iwas po lamang kayo sa lungsod ng Las Piñas at na Makati dahil whole day po ang kanilang magpapatupad ng nasabing kautusan. At siyempre, meron tayong window hours mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ito, pabati muna doon sa mga tagapakinig po natin. Ito si Mang Paquito Segundo, Lucy, yung kanyang asawa at yung dalawa niyang anak na si Pauline. Congratulations dahil top 1 Maging si Princess at yung kanyang mga kamag-anak dyan sa Batangas at Mindoro. Yung po mga kasama natin dyan ng Unit 4, Manny Torres, Lindon Valderrama, Ramil Mansilla, Jerry Calilero, Richard Estigoy at si Kuya Jerry Santiago. Maging po si Zachary Olivare at ang aking pong inaanak na si Junichi Christ. Alam mo na kung saan nahanapin si Ninong At syempre yung mga taga dyan po sa San Diego Street, 11th Avenue, Caloocan City.
Yan ang latest sa ating Silip Kalsada dito sa Radyo Vision para sa Media ng Bayan. Ako po ang inyong lingkod, Julius Disamburon. Magandang umaga, Pilipinas. Salamat, Julius Disamburon. Vivian, nako, nakatawag ng pansin sa akin. Napaka-high ang spirit ni Julius ngayon. Bakit Inspiradong, no doubt about it. At malalaman natin kung bakit maya-maya. Pero bago yan, alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa araw na ito mula sa ating kasamang si Amor La Rosa. Maganda umaga, weather lover! Good morning sa inyo, Vivian. Good morning, Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Katulad po kahapon, patuloy pa rin sa pag-iral ang dalawang weather systems sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Meron pa rin po tayong presence ng northeast monsoon o hanging amihan. Makaka-apekto pa rin yan dito sa may extreme northern Luzon. Habang ito pong easterly, so yung hangin mula po sa silangan ay iikip pa rin. Dito po yan sa may bahagi po ng eastern section ng southern Luzon hanggang dito po sa Visayas hanggang dyan sa may Mindanao area. Para po sa mga susunod na oras, asahan po ng mga residente ng Cagayan Valley. Ganoon din po dito sa may Cordillera at hanggang dito po yan sa may Ilocos Region, ang bahagyang maulap na kalangitan na magdudulot ng bahagyang maulap na kalangitan. At yan nga po, meron po itong mga kasamang isolated light rains o yung mga pulo-pulo o mga may hinang pag-ulan lamang. Dito naman sa atin sa Metro Manila, as na natitirang bahagi pa ng ating bansa, inaasahan po natin ang generally fair weather. Meron po tayong pagpapakita ni Haring Araw. Pero syempre dahil po dito sa bahagya hanggang sa maulap na kalangitan, meron pa rin po chances sa mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Lalong-lalo na po yan dito sa silangang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon naman po, wala pa tayong nakikitang anumang sama ng panahon o bagyo na posible pong ma-develop dito po sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod pang mga araw. Pero syempre, patuloy po kayong umantabay sa mga pagbabago sa lagay ng ating panahon. At mga kababayan, kaugnay naman po ng pag-irang nitong northeast monsoon o hanging amihan, naglabas po ulit ng gale warning ang Pag-asa. Ibig sabihin po nito, dito po sa mga seaboards ng northern Luzon, inaasahan po natin ang maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Kaya hindi pa rin po pwedeng pumalaot o maglayag ang mga kababayan nating merong maliit na sakyang pandagat katulad na lamang ng mga mangingisda. Pero again, paalala po natin sa mga larger sea vessels, doble ingat sa inyong paglalayag o sa inyong pamamalaot. At yun po ang latest sa lagay ng ating panahon para sa Radyo Vision. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa DOST Media ng Bayan. Balik muna sa inyo, Vivian. Maraming salamat, Amor La Rosa. Samantala, bigyan daan muna natin ng ilang text messages mula sa ating mga taga-subaybay. Mabuhay, Radyo ng Bayan mula kay Prof. Al ng Miriam College. Maraming salamat po. Okay. Good morning, Kuya Francis, Ate Vivian. Greet ko lang po si Ate Lady Lou Kanunayon na lagi nakikinig sa inyo. Janen po ito ng Hingoog City. Maraming salamat po. At good day, M po. Pwede pong pakibate si Kuya Alex Besorio dyan po sa Cagayan de Oro. Monica Besorio Ignacio po ng Calbayog. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Ihabol na natin. Good morning, Ka Francis at Ka Bibian. Ang ganda pa ng pagkaka-spelling niya, Ka Bebian. Yes. Binabati ko lang ang mga taga-Samar na medyo maulan. Maulan ngayon sa kanila sa Samar. Okay, happy listening and happy viewing sa inyong lahat dyan. Take care, take care. At samantala, mga kaibigan, sa oras na 28 minutos 18 segundos, makalipas ang alas 6, paalala muna mula sa inyong himpilan. Okay, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan at binabagtas na natin, Vivian, ang ikalawang bahagdan ng ating Wednesday edition, right? Yes. Sa araw na ito at well, good morning sa inyong lahat dyan. At tayo'y nasa ikalawang bulusok na ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Unahin natin ang ating radyo ng Bayan Naga with Pax Rengalota. Pax, marhay na aga sa imo, konektado ka. Yes, maray na aga, Francis. Hihilingin ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Naga kay DILG Secretary Marojas na ibalik sa probinsya ng Camarines Sur bilang pinuno ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang sinibak na si Police Chief Inspector Errol Garcetorena.
na ilipat na ito sa probinsya ng Sorsogon noong isa pang linggo. Kinukonsidera ang maraming nagawa ni Garcia Torena sa panahon na siya namuno ng CIDG sa Camarines Sur sa pagkakahuli ng ilang mga kinukonsiderang time job pushers, pagligtas ng biktima sa kidnapping, pagkakahuli ng human traffickers at ilang pang mga iligalista. Hihilingin din ng Sangguniang Panglunsod ng Naga ang tulong ni 3rd Congresswoman ng Camarines Sur, Leni Robredo, upang mapadali ang pagdala ng resolusyon sa tanggapan ni Secretary Rojas at agad maibalik sa pwesto si Garcia Torena. Samantala, si Liga President at its official member, City Councilor ng Lungsod ng Naga, Vidal Castillo, gumawa rin ng panukalang resolusyon at nananawagan mula sa kanyang mga kasamahan sa konseho na suportahan maibalik sa CIDG Camarines Sur si Garcia Torena. Si Castillo nanindigan sa malaking nagawa ni Garcia Torena sa kanyang trabaho bilang CIDG Chief ng Camarines Sur. Isa itong di umano'y paraan ayon kay Castillo bilang pagkilala ng mga nagawang kabutihan ng isang opisyal sa kanya larangan ng trabaho. Para sa Radyo Vision, Pax Rengalotan ng Naga City Council, Media ng Bayan. Thank you very much, Pax Rengalota. Dumako naman tayo dyan sa Sogod, Leyte. Nariyan ang ating kasamang si Gemma Narit. Gemma, maupay na aga, konektado ka. Maadjong buntag, Sir Francis. Maadjong buntag, Vivian. Maadjong buntag, Pilipinas. Kahit na maraming kritikong bumabatiko sa kanya, mga tobacco company, mga taong maninagarilyo, patuloy pa rin sa kanyang comprehensive implementation ng anti-smoking ordinance si City Mayor Maloni Samaco ng Maasin City, Southern Leyte. Matapos nitong nakamit ang Red Orchid Hall of Fame Awards ng Department of Health at koordinasyon ng World Health Organization, target na ngayon na masungkit na ng Southern Leyte ang no smoking capital ng Pilipinas. Ayon kay Mayor Maloni Samaco, for 3 consecutive years, ang Southern Leyte pa rin ang nangunguna ng challenge ng DOH at World Health Organization. At simple lamang ang kanyang formula for the success ng anti-smoking drive. Ginagawa nila ang walang sawang intense education, information drive ng mga paaralan mula elementary, secondary at tertiary level, information drive ng mga barangay, programs and plugging sa radio at cable TV, at walang katapusang pagmi-meeting hinggil sa anti-smoking. Masakit man sa damdamin ng mga negosyante ang mga mahilig maninigarilyo, pero kailangan itong gawin para sa kapakanan ng lahat, ayon kay Mayor Maloni Samaco. Mula dito sa DYSL, Radyo ng Bayan, Sogod, Southern Leyte, Gemma Destriza, Media ng Bayan. Maraming salamat, Gemma Destriza Nari. Puntahan natin ang ating Radyo ng Bayan, Iligan City with Biama Minyosa. Biama, maayong buntag, konektado ka. Maayong buntag, dinaluhan ng mga negosyante at iba't ibang sektor mula sa lungsod ng Iligan at probinsya ng Lanao del Norte ang 2 araw na Second Iligan Lanao Business Conference na nagsimula kahapon Nobyembre 18. Ito ay inorganisa ng Chamber of Commerce and Industry Foundation of Iligan Incorporated o CCI-FII, katuwang ang Mindanao Development Authority. Ayon kay CCI-FII President Emily Pascua, layunin ng nasabing pagtitipon ang pagbuo ng magandang samahan ng mga negosyante sa Iligan at Lanao del Norte. Tinalakay kahapon ang mga paghahanda na magaganap sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Integration sa 2015. Samantala, pag-uusapan naman sa araw na ito ang mga issue at hamon sa sektor ng enerhiya. Nagpahayag din ng mga suporta ang ilang speakers kahapon sa nasabing aktibidad tulad ng Cooperative Development Authority at Department of Tourism. Para sa Radyo Vision, Biama Minyosa, Iligan City, Media ng Bayan. Okay, thank you very much, Biama Minyosa. Samantala, 35 minuto na 25 segundo makalipas ang alas 6, Vivian, at kapiling na natin dito ang ating featured agency for today at ang ating resource person. Abay, salamat at nakarating at tayo'y ikangay babahagi na ng napakaraming mga kasagutan sa napakaraming katanungan. Oo, napakadami nating dapat pag-usapan ngayong umaga and I'm sure makakarelate ang ating mga taga-subaybay dito na gumagamit ng kanilang cellphones dahil ang kapiling po natin ngayong umaga na guest
ay mula sa National Telecommunications Commission, si NTC Director Edgardo Cabarrios. Okay. Good morning, sir, and welcome sa ating Radyo Vision sa Media ng Bayan. Iiwanan ko lang sigurong katanungan, Vivian, bago natin tuluyang buksan ang hapag ng talastasan natin, yung aspeto na ano na ang mga pangunahing isinusulong ng ating NTC o National Telecommunications Commission para sa kapakanan at interes ng bawat mamamayan gumagamit ng telekomunikasyon. Yan po ay babalikan natin, mga kaibigan, with our featured guest. Samantala, palaanin natin ang ilang paalala mula sa inyong himpilan. Okay, sa oras na 38 minutos, 48 segundos na. Makalipas ang alas 6, Vivian, do the honor, please. Yes, kapiling po natin ngayong umaga, mga kaibigan, ang Direktor ng National Telecommunications Commission, si Director Edgardo Cabarrios. Magandang umaga po sa inyo, Director. Good morning, sir. Good morning ho. Magandang umaga po, Ka Vivian at Ka Francis, at magandang umaga po sa lahat. Yes, kanina po bago tayo mag-gap ay mayroon tayong iniwang katanungan. Ano po ang ginagawang hakbang o ano po itong mga isinusulong ng National Telecommunications Commission para po protektahan itong ating mga kababayan? Kasi po, sir, napapansin ko po ngayon ay dumarami na po itong scammers, yung mga magte-text sa'yo na kamag-anak mo ito, kaya padalan mo ako ng ganitong load. Paano po ba ang ginagawa ng NTC to protect our cellphone users? Opo, hanggat meron pong mga kababayan tayo na merong hindi magandang intensyon sa ating mga kapwa, may magkakaroon ng scam, lalo na po at nakakapagtago po kasi sila kasi hindi po nakarehistro yung ating mga prepaid SIM cards. Kaya lumalakas po ang loob nila dahil hindi sila makilala. So ang payo lang po natin sa ating mga kababayan, hanggat hindi pa ho narirehistro yung mga prepaid SIM cards, ay pagka ho ang text message ay humihingi na ng pera, humihingi na ng load, humihingi na mga impormasyon na masyado ng personal, tulad po ng bank accounts, etc., ay wag na pong paniwalaan yon at sigurado po yon ay scam, panloloko na po yun. Huwag na po tayo magpabiktima. Mahuhuli po sila, pero medyo matatagal po kasi hindi po nakarehistro. Ang ating mga law enforcement agencies, NBI at saka si IDG, meron po silang kakayahan para matrace po yung mga gumagawa ng hindi mabuti. Yung nga lang, kasi hindi nakarehistro, kaya medyo natatagalan. Kasi sir, minsan kapanipaniwala po talaga. Halimbawa, meron ka pong kapamilya abroad, tapos magte-text po sa inyo na, oy, ito na yung bago kong number, o nakitext lang ako, please, padalan mo ako ng load. Talagang, alam mo yun, maaawa ka. Minsan, bibigay po kayo So, ano po bang move ninyo to register? Kailan po ba natin ito mararamdaman o kailan po ito maisa sa katuparan? Ito mga gumagawa ng mga ganito, sanay na po sila. Alam na po nila kung paano lokohin ng ating mga kababayan. Ang ginagawa po ng komisyon ngayon, kasi hindi po natin makilala kung sino sila, ay binablock po yung mga SIM cards. Okay. Yung nga lang alam na po naman natin na napakamura po ng SIM cards, so bibili lang po sila ng bago. Ang pinaka-epektibo po, hanggat hindi po nare-registro, ay pag-aralan mabuti yung nare-receive po nating messages, at kung medyo duda na tayo, ay wag na po nating patulan, wag na po nating intindihin, at kung medyo malaki-laki yung scam, ay i-report ho kaagad sa ating mga
sa NTC para makipag-coordinate po ang NTC sa mga law enforcement agencies. At darating yung panahon, mahuhuli din po sila. Alam mo, nakalulungkot yan, ano, sa kabila ng pagsisikap ng ating NTC na ikangay bigyan ng proteksyon ng interest ng bawat users ng iba't ibang sistema ng komunikasyon, nandiyan pa rin itong laganap ng mga iba't ibang underground operandi nito, ng mga modus, ng mga hacklers, ng kung sino-sino, no? Hindi po ba meron na kayong inilabi yata, Director, if I'm not mistaken, na obligahin na itong mga bagay na ito na irehistro? Gaano po kalakas ang clamor naman na hindi matuloy ito, Director? Itong yung ating House of Representatives, yung Committee on ICT, naipasa na po sa committee level yung panukalang batas para irehistro. So, ito po ay pupunta po sa Senate para po i-deliberate naman doon. So, umaasa po tayo na maipapasa po yung batas para mabawasan kung hindi man tuluyang mawala yung mga scam na nagbibiktima sa ating mga kababayan. Bali, nasa Senado na po itong bill na aadhikain po na i-register lahat ng mga SIM cards. Parang katulad po ng sa Amerika, hindi po ba? Hindi po basta nabibili lang sa bangketa yung mga SIM cards? Marami pong bansa sa buong mundo ang mandatory na po yung pagre-register ng mga SIM cards. No? Isa po tayo sa kukunti na hindi pa mandatory ang registration ng SIM cards. Pero itong mga ito, kapag nahuli naman meron naman sapat ng ngipin ng NTC para magpataw ng karampatang parusa at multa? Ito po ay criminal action na po yan, so hindi na po NTC, sa regular courts na po siya. Kasi ang NTC po administrative body, so ang naipapataw lang po ng commission ay mga multa sa mga telcos, hindi po sa mga subscribers, hindi po. Sa mga telecommunications company, Opo. yung mga providers. Yes, sila po ang pwedeng patawan ng multa. Pero I am curious, Director, ano po ba ang dahilan kung bakit po tumatagal itong pagpasa ng batas po na mag-register po ang lahat ng mga SIM cards po dito sa ating bansa? Marami po kasing concerns. No? Ang isa ho, pinaka-concern dyan, ay yung privacy po. Kasi merong mga kababayan tayo at merong mga mambabatas na konsernado po sa privacy ng ating mga kababayan. Kasi pagka ho ito ay nirehistro mo po yan, personal information po yung ilalagay mo doon, yung address mo, kung saan ka, etc. So, ang kinakatakot po nila, baka itong mga information na to ay maibigay sa iba at ang seguridad nila ay maapektuhan. So, ito po ay sinaalang-alang doon sa panukalang batas na pumasa na po sa committee level. Naku po, talagang wala ka pa rin palang babalikwasan, Vivian. Masyadong makitid ang option. No? It's either parehistro mo, natatakot ka sa privacy, baka naman magamit ng iba, maipasa sa mas malaking naku po, talaga naman palang tayo nalalagay sa sitwasyong kanya-kanyang pag-iingat na lamang, kumbaga, Director. Opo. Konting ingat po sa ating mga kababayan. Damihan na natin. Lawakan na natin ang pag-iingat. Huwag lang konti kasi delikado, mas magagaling. Yung mga ahensya ng pamahalaan, nahahack nila. Ito pang maliliit na user ng na hindi nila mapagsamantalahan, di ba, Director? Dapat to mag-ingat na Yun, sa ating mga nare-receive ng text messages. Pag-ingatan po natin, wag po tayo magpaloko. Ayan. Director, kamusta naman po yung effort ng NTC na ipa-refund po yung mga sobrang singil ng telecommunications company sa mga cellphone users? Noong pong December 1, 2011, inutusan po ang mga telcos na ibaba yung presyo ng text messages mula piso hanggang sa hindi tataas na sa 80 centavos text message. 80, hindi po ibinaba. Yes. So
nag-file po ng kaso ang Ayun. NTC para sa kanila, against them. At noong pong nag-decision na finally yung commission na 2013 last year na pinal na dapat i-refund yung sobrang nasingil nila. Magsumiti sila ng report kung ilan yung nagpadala ng text messages mula one network to the other para malaman kung magkano yung i-refund nila. Ito hong kaso ay inelevate po sa Court of Appeals at nasa Court of Appeals po yung kaso at dinedeliberate po doon. Na TRO po, Meron pong Director. restraining order opo. Hanggang kailan po itong restraining order na to, sir? 60 days po kasi Court of Appeals. So, dinidinig po ngayon yung prayer po nila para sa permanent injunction. So, hindi pa po natin malaman ngayon kung pagbibigyan yung prayer ng mga telcos para sa permanent injunction. Okay. Director, habol ko lang, kung sakali po na ang Court of Appeals ay hindi po mag-rule in your favor or in the favor of NTC, ano po ang inyong next move to support our cellphone users? Well, kung mag-rule po ang Court of Appeals at matalo po ang NTC, meron po namang pwede pong gawin ng NTC, pwede po umakyat sa Supreme Court. Okay. Yun ang finale sa kataas-taasang hukuman. Well, may mga text message tayo dito. Yes. Tanong ito ng ating mga listeners. Ka Francis, bakit po ang load ko kahit hindi ginagamit, nawawala at nagsisiro balance po? Ano po ba dapat kong gawin? Bumili ba ulit ng SIM card? Okay. Yung isa naman, bakit ganoon po yung mga telecom nagpapadala-dala ng mga promo gaya ng mga ringing tone tapos nababawasan kahit hindi ka nag-subscribe? Anthony at Greg ng Quezon City. Well po, yung pong nawawalang load, kung maaari po ay ipagbigay alam sa atin po, sa NTC. Ayun. At kunin lang po yung detalye, yung telephone number niya, etc. para po ma-verify natin sa mga telco kung anong nangyari. Kasi posible po na nagkaroon lang ng glitch ang tawag po nila. At may babalik po yun kung meron pong nangyari na hindi naman inaasahan, ay may babalik po yung load nila. Ayun, okay. Glitch, nako, yung mga maliliit na glitch na yan, magkano ang halaga nun sa ating mga kababayan, Director, At saka common po itong nawawalang load. Minsan po, ang nagiging problema, yun po kasing telepono, default na naka-on yung data. Hindi alam ng user. So, ano po ba yun? Pwede po ba kayong mag-rule ang NTC na i-default na off po yung data? Kasi yung iba pong users, halimbawa po, medyo hindi po technology savvy, ay hindi po alam na ganoon po pala at nag-accumulate po ang kailangan nilang bayaran dahil naka-on yung internet nila. Noong 2011, nagpalabas po ng kautusan ng NTC para i-require yung ating mga telcos na sabihin sa mga subscribers nila na i-off yung ilagay sa manual yung setting para sa data para mai-off nila kung hindi nila kailangan, mai-off nila kasi kung naka-on ho yan maski na hindi ginagamit ay nagbibilang po ng oras yan at binibil po tayo ng mga telcos. Okay. Ihahabol ko tong isang message dito bago tayo bumalik sa ating PTV4 studio. Pakitanong naman po kay Director na kung ano po ba ang kaibahan ng RA 9292 sa CSC MC10 of 2013 kasi po doon sa RA 9292 ang qualification po ay all engineers and technicians should have their respective licenses before you will be promoted to the next rank position. While in CSC MC10 Series of 2013, naka-indicate naman po na the only qualification sa Electronics and Communications Technician 4 ay 1 year of very satisfactory performance. Ano po ba ang dapat namin gawin upang di kami maisama sa RA 9292 dahil matagal na rin po kami sa serbisyo? Dapat sana'y na-promote muna kami and then i-apply na lang ang batas na ito sa mga bagong hire. Bago po niyo sagutin yan, Director, babalikan muna natin
si Zarina Luzuegro sa ating PTV4 studio. Maraming salamat, Francis. Inaprubahan na ng House Committee on Energy ang joint resolution na nagbibigay ng special authority kay Pangulong Aquino. Ito'y para tugunan ang nakaambang power crisis sa susunod na taon. Kaugnay po nito, ikinatuwa ng Malacanang ang nasabing hakbang ng Kamara. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma, inaantabayan na nila ang magiging aksyon ng Senado sa nasabing usapin. Nagpapatuloy naman po ang aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon po sa PHIVOLCS, na-monitor nila ang dalawang pagyanig, maputing usok at kaunting crater glow sa nakalipas na magdamag. Kaya naman sinabi ng ahensya na nananatiling nakataas ang alert level 3 sa bulkan. Ibig sabihin nito ay posible pa rin pumutok ang Bulkang Mayon anumang oras. Samantala, inihayag ng Office of Civil Defense na ang mga residente sa extended danger zone lamang po ang pinayagang makabalik sa kanilang mga tahanan. Samantala, pinagpatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa mga umano'y overpriced na gusali sa lungsod ng Makati. Ayon po sa Commission on Audit, nakitaan nila ng red flag ang pagpapatayo ng Makati Science High School. Inihayag din sa pagdinig ni dating Vice Mayor Ernesto Mercado na may pagmamay-ari ng ilang condominium units sa Makati si Vice President Jejomar Binay. Balitaan mo kami, Sam Ramirez. Sobra anya ang ibinayad ng lokal na pamahalaan ng Makati para sa pagpapagawa ng Makati Science High School kung pagbabasihan ang kanilang orihinal na estimate na isinumite sa Commission on Audit o COA. Sa pagbabalik ni COA Chairwoman Grace Pulidotan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee, kanyang sinabi na nakaobserba sila ng red flag sa pagpapagawa ng naturang gusali. Paliwanag ni Tan, umabot lamang sa 348.669 million pesos ang orihinal na estimate ng Makati para sa naturang eskwelahan. Nakapagtataka na lang anya na umabot sa 1.3 billion pesos ang ibinayad ng Makati. Klinaro rin ni Tan, wala silang ini-issue na clearance sa anumang ahensya. Taliwas ito sa naging pahayag ni Vice President at dating Makati City Mayor Jejomar Binay na cleared ng COA ang kanilang mga proyekto. I think very clear from the testimony today that overpriced. Ang problema nga, patindi ng patindi, hindi lang yung akusasyon, kung hindi yung ebidensya, no? Documentary, object, and testimonial evidence is pouring into the committee. So wala na talaga silang choice kung hindi to answer one way or the other. Maliban din sa Hacienda Binay, sinabi rin ni dating Makati Vice Mayor at ex-Binay ally na si Ernesto Mercado na may pagmamay-ari rin ng di bababa sa 6 na condo units sa iba-ibang condominium sa Makati, si Vice President Binay. Ngunit ito'y nakapangalan sa kanyang mga dummy. Bakit ka naman hindi magbibigay ng condominium unit kahit isa kay dalawa? Kung ang mamemenos mo naman ho, halimbawa, sa isang condominium ay magbabayad ka ng mga 40 milyones sa isang taon. Pero matitipid mo yung 40 million pag in-adjust ng isang taon yung simula ng bayad ng taxes. Yun ho ang sistema kung bakit ba open secret sa taga Makati na si VP Binay sa kanyang panahon ng pananungkulan bilang mayor, may condominium unit kada building. Pero hindi naman ho 100%. Pinangalanan ni Mercado ang 4 na umano'y dummy ni Binay. Kabilang dito ang isang Celso Santiago na tiyuhin umano ng asawa ni VP Binay na si Dr. Elenita Binay. Samantala, ibinigay naman ni Mercado ang kanyang bahagi ng lupa sa isang agri-tourism park sa Batangas na tinaguriang Hacienda Binay. Matatandaan noong mga nakaraang pagdinig, lumabas na may nakatitulong lupa sa kanya na katumbas ng 42,157 square meters. Ngunit, wala naman anya siyang natatandaan na binili niya ito. Ayon kay Rules Committee Chairman Alan Peter Cayetano, ito na ang huling pagdinig ng subcommittee para sa taon. Ipinagbabawal kasing magsagawa ng committee hearing o probe habang pinagdedebatihan sa plenaryo ang panukalang pambansang budget. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez. At yan po mga karagdagang balita sa mga oras na ito. Balik na tayo kay Francis at Vivian sa Radyo ng Bayan Studio. Okay, thank you very much, Zarina. At nako, talagang masakit man sa kalooban natin, talagang we will just say bye-bye to our resource person sa kabila ng napakarami pa nating po pwedeng pag-usapan. Siguro,
Hilingan na lang natin muli. si Director na magbalik sa atin sa mga susunod na araw na libre siya. Pwede ba yung Director? Okay lang po, okay lang po. Ayan, okay. So, before totally winding, ang mensahe na lang ni Director sa ating sambayanan. Sa ating mga kababayan, ang problema po ngayon, yung sinasabi po na broadband services, no? Yung speed mababa, mabagal at yung presyo Size. mataas, Mahal. no? Kumpara sa ating mga kalapit bansa. Ito po ay tinutugunan ng komisyon at nakikipag-coordinate po ang komisyon sa Senado at sa Kongreso para po malaman kung kailangan pong mag-invest ang ating gobyerno para ho mapadami yung infrastructure at mapabilis po yung speed at mapamura. Yeah. Kasi kung private investment lang po ang ating asahan, mukhang kulang po. So ito ay pinag-uusapan, pinag-aaralan at nakikipag-coordinate ang komisyon sa lahat ng mga kailangang i-coordinate para po ma-address po itong problema sa broadband. Mamahasa po ang ating mga kababayan na ginagawa ang lahat para mapaganda ang serbisyo, mapababa ang presyo. Okay, thank you very much. Director, Oo, Vivian. hingin ko lang yung hotline at saka website ng NTC para sa mga kababayan natin na nais magsumbong o magpahati ng kanilang concerns po. Ang website po natin is ntc.gov.ph. Okay. Okay. At bago tayo magtapos ay bumalik muna tayo dyan sa PTV Telestudio. Maraming salamat po NTC Director Edgardo Cabarrios. Thank you very much, sir. Maraming salamat. Okay, balikan na natin sina Zarina and Julius. Sana po ay natulungan namin kayo sa mga balita at impormasyon na aming handog ngayong umaga. Ako po si Zarina Lusuegaro. Dahil Luzon, Visayas at Mindanao ang aming sakop sa paghahatid ulat, ito po ang pinagsanib na puwersa ng radyo at telebisyon. Ay ito po ang Radyo Vision. Ako po si Julius de Samboron. Balik tayo dyan sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Zarina and Julius. At magpapaalam na po kami mga kaibigan, pero magkikita-kita po tayong muli bukas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo pong kagapay, Francis Cancino, minsan pa, nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a nice Wednesday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.